The Ultimate Husband by Sky Kissing Wolf. Tagalog version. Episode 66. Mukhang sinwerte nga lang siya. Isang nakikitirang manugang na itinakwil ng kanyang pamilya ang sinwerte nang tumaas ng husto ang mga share na binili niya. Kaya mayroon pa siyang dapat na ipagmalaki rito. Hindi maiwasang matawa ng karamihan sa mga bisita kay Daryl. Matagal na nilang narinig kung paano pinatalsik ang ikalawang yaong master ng pamilya Darby sa pamilya na siya ring naging nakikitirang manugang ng mga lindon. Pero hindi inasahan na ganito magiging kakapal ang kanyang mukha matapos bumalik sa pamilyang nagtatakwil sa kanya. Sa mga sandaling ito, naglakad palapit ang kuya ni Daryl na si Florian at tumatangong sinabi rito na, "Mabuti at nakabalik ka na rin, Daryl. Huwag mo na siyang pansinin." Nagmukhang bukas sa pagtanggap ang tono ni Florian pero makikita ang kawalan nito ng pakialam sa kanyang mukha. Kahit na magkapatid silang dalawa, wala silang naging kahit na anong pagkakapareho mula noong mga bata pa lang sila. Madalang na rin silang mag-usap mula noong pakasalan ni Florian si Yumi. Agad na lumayo ng lumayo ang loob ng dalawa sa isa't isa matapos maimpluwensyahan ni Yumi. Hindi na nagsalita pa rito ang tumatangong si Daryl. Dito na sila nakarinig ng isang nababagabag na boses. "Dalian ninyo. Tulungan niyo kami na himatay si President Guy." Paano ito nangyari? Nagkalat ang mga nagpapanik na bisitang may komplikado at mahinhing mga mukha. Makikita ang isang nakabihis formal na babae sa sahig. Mukha itong nasa kanyang 30s na mayroon ding magandang hubog ng katawan. Pero nakapikit ang mga mata nito habang hindi gumagalaw na nakahandusay sa sahig ng hall. "President Guy?" Agad na nagpanik si Drake nang makita niya ang eksenang ito. Ang babaeng ito ay si Abigail, ang general manager ng Black Wolf Security Group at isang kilalang tao sa buong Donghai City. Ang Black Wolf Security Group ay kinokontrata para sa seguridad ng mga high-class residential area sa buong Donghai City. Kasama na rin dito ang pag-escort sa mga bangko ng kanilang city kaya masasabi natin na isa itong malakas na grupo. Sa pangalan lang ito natatawag na security group. Dahil mga gangster ang lahat ng nagtatrabaho sa security group na ito. Tinawag lang ito bilang isang security group bilang formalidad sa kanilang kumpanya. Ang nakababatang kapatid ni Abay na si Brandon ay isang kilalang walang awang pinuno ng isang gang sa Donghai City. Kaya nagawang maimbitahan si Abay na umattend sa kasal ni Jackson. Mukhang hinimatay ito sa gitna ng handaan kaya sa sandaling may hindi magandang mangyari rito, siguradong masisisi ang buong pamilya Darby ng kapatid nitong si Brandon. Nagmamadali ring lumapit sina Florian at Yumi nang marinig nila ang sigaw. Nababagabag na sumigaw si Yumi nang makita niya ang nangyari. "Dali, mayroon bang doktor dito?" "Ako, lumayo kayong lahat sa kanya, hayaan ninyo akong alamin ang kalagayan niya." Nang biglang isang matangkad na babae ang naglakad mula sa mga bisita, nagmukha itong mahinhin at maalaga. Agad na napunta sa kanya ang tingin ng mga kalalakihan. Natuwa si Yumi nang makita niya ang babae. "Dalian niyo po, Director Sullivan. Pakiusap." Nakahinga na rin ng maluwag sina Drake at Florian kasama ng mga taong nakatayo sa kanilang tabi. Ang magandang babae na ito ay si Shelley Sullivan, ang direktor ng pinakamagandang hospital sa buong Donghai City. Gumraduate siya mula sa isang kilalang medical school at nagkaroon ng kahanga-hangang record sa larangan ng medisina. Tinatawag siya ng mga tao sa Donghai City bilang isang henyong doktor. Mukhang nakahinga na ng maluwag ang lahat nang malaman nilang narito na siya. Maging ang ibang mga bisita ay mukhang nakahinga na rin ng maluwag. Umupo si Shelley para tingnan ang kondisyon ni Abay. At pagkatapos ay sinabi niyang, mukhang dahil ito sa mataong hall na nagdulot ng paninikip ng kanyang dibdib at problema sa paghinga. Sumenya si Shelley sa mga bisita para palayuin ang mga ito habang nagsasalita. At pagkatapos ay kinurot niya ang philtrum ni Abay gamit ang kanyang mga daliri. Nag-utos si Shelley sa isang tao na kumuha ng isang basang tawel. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang mga tao na agad sumunod sa mga utos ni Shelley. Pero walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa pagkunot ng noo ni Daryl. Maaaring may kaugnayan ang Villa sa rason ng pagkahimatay ni Abay. Napapaligiran ng mga bundok at ilog ang lugar na ito na may napakagandang kapaligiran. Pero mayroong isang 8 diagram na salamin sa entrance nito. Napadali nito ang pagpasok ng negative energy sa katawan ng isang tao.
Nakahandusay pa rin si Abbay sa lupa at mukhang hindi ito agad babalik sa kanyang malay. Ano ang nangyayari? Mukhang mayroong inindang sakit si President Guy. Hush, ayaw mo na bang mabuhay? Ano iyang pinagsasabi mo? Dito na nagsimulang bumulong ang mga bisita. Napantanto ni Drake na nasa gitna na naman siya ng malaking problema. Kaya mabilis siyang umabante at nagtanong ng, "Kumusta na siya, Director Sullivan?" Napahiya rito ng kaunti si Shelley, bumagsak ang kanyang mga kilay habang sinasabing hindi maganda ang kanyang lagay kaya mas maigi kung dadalhin na natin siya sa hospital sa lalong madaling panahon. Mabulis na tumango si Drake at agad na nag-utos sa isang tao na ihanda ang kanyang sasakyan. Sa mga sandaling ito nakisiksik si Daryl sa mga bisita at sinabing, hindi na natin siya kailangang dalhin pa sa hospital. Hindi nito siya matutulungan at sa halip ay mas lalo pa nitong palalalain ang kanyang kondisyon. Wow! Nagulat ang lahat nang marinig nila ito, dito na sila nagbigay ng weird na mga tingin kay Daryl. Napansin ito maging ng abalang si Director Sullivan. Anong alam ng isang nakikitirang manugang tungkol sa bagay na ito? Episode 67. Kumunot ang mga kilay ni Shelley habang sinusukat sa tingin si Daryl. Ikaw naman ay si Dee. Bago pa man makasagot si Daryl, isang boses na ang maririnig mula sa mga bisita, ang batang iyan ay ang nakikitirang manugang ng mga Lindon. Isa lang siyang boytoy kaya huwag niyo po siyang pansinin, Director Sullivan. Ha ha ha! Nang marinig ang mga salitang ito, agad na sumabog sa katatawa ang mga tao sa paligid. Hindi pinansin ni Daryl ang pangungutya ng mga bisita at sinabing, "Ako nga iyon, ako nga pala si Daryl, at si Jackson na siyang ikinasal ay ang nakababata kong kapatid." Napakurap si Shelley bago magsalita ng may walang pakialam na tono, "Nag-aral ka ba ng medisina noon?" Iniling naman ni Daryl ang kanyang ulo. "Ano ang ginawaga mo, Daryl?" Sinabi na ni Director Sullivan na kinakailangan siyang dalhin sa ospital. "Ano ba ang gusto mong mangyari? Alam mo ba kung paano siya gamutin? Kung gusto mo ang mamatay, huwag mo nang idamay ang mga Darbay," sabi ni Yumi habang tumatayo na nakaturo kay Daryl. Mukhang sinabi niya ito para tuluyan ng ihiwalay si Daryl mula sa pamilya Darbay. Isang babaeng boss si Abbay na mayroong libo-libong tao na nagtatrabaho sa kanyang security company, habang ang kapatid naman nitong si Brandon ay isang mas matinding boss na hindi dapat bastusin ng kahit na sino. Kaya sa sandaling may mangyari kay Abbay, si Drake ang siguradong mamalasin sa kapatid ni Abbay kasama ng buong pamilya Darbay. Kumunot din dito ang mga kilay ni Drake. Hindi ito isang laro, Daryl. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at tiningnan si Drake na nagbigay dito ng senyales na wala itong dapat na ikabahala. Sa mga sandaling iyon tumawa si Shelley. Hindi ka pala nag-aral ng medisina pero nagawa mong magpakitang gilas dito. Nagdududa ka ba sa kakayahan kong gumamot? Matapos suriin ang kondisyon ni Abbay, bumase si Shelley sa taon-taon niyang karanasan sa larangan ng medisina at agad na naisip na isa itong biglaang pagkakasakit. Kaya ang pinakamagandang solusyon ay ang pagdadala rito sa isang hospital. Habang ang isang walang kwentang binata na ito sa harap ni Abbay na hindi man lang nag-aral ng medisina ay nagkaroon ng lakas ng loob at kapal ng mukha na magsalita ng ganito sa harap ng lahat. Talagang nakakatawa kung titingnan ang mga eksenang ito. Tumawa ng mahina si Daryl at tumuro sa 8 diagram na salaming nakasabit sa pader ng hall. Sa totoo lang, wala namang sakit si President Guy. Mukhang naistorbo niya lang ang isang masamang espiritu. Confident na nagsalita si Daryl sa kanyang kinatatayuan, maganda kung titingnan ang posisyon ng villa na ito ayon sa Feng Shui. Katabi ito ng mga bundok at mga lawa. Isa itong napakagandang posisyon. Pero ang nakasabit na 8 diagram na salaming ito ang nagbigay sa atin ng problema matapos magpapasok ng mga negatibong enerhiya sa loob ng hall. Madali nitong napapasok ang mga masasamang espiritu rito. Nag-relax si Daryl habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Kaya kung magagawa nating tanggalin ang 8 diagram na salaming ito at dalhin ang katawan ni President Guy sa tabi ng isang maliit na lawa sa labas. Higupin ng enerhiya ng tubig mula sa lawa ang masamang espiritu na makapagpapabuti sa lagay ni President Guy. Feng Shui. Nakaistorbo ng isang masamang espiritu. Matapos marinig ang paliwanag ni Daryl, agad na natigilan ang lahat sa paligid. Hahaha. Sa mga sandaling iyon,
Isang hindi kilalang tao ang nagsimulang tumawaan agad sinundan ng lahat na nakapagpagulo sa buong venue. Nakakatawa. So sinasabi mo na nahimatay si President Guy nang dahil sa 8 diagram na salaming iyan? Hahaha, puro kalokohan ang pinagsasabi mong iyan. Tuluyan ka na bang naging tanga matapos maging isang nakikitirang manugang? Hahaha. Niloko ng karamihan sa mga bisita si Daryl habang nagsasalita ang isa sa mga ito kay Drake ng Dinith Darby. Tuluyan na bang nag-iba ang iyong pamangkin matapos maging isang nakikitirang manugang hanggang sa tuluyan na siyang nabaliw? Muling sumabog sa tawanan ang buong hall nang marinig ang sinabing ito ng isang bisita. Dito na nagsimulang magbago ng itsura ni Drake. Nakamramdam ito ng matinding kahihiyan sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakutya ng ganoon katindi bilang isang ipinagmamalaking ama ng pamilya Darby. Tumawa naman si Yumi at tumuro kay Daryl para sermonan ito, isara mo na lang ang bibig mo. Alam mo ba kung saan nagmula ang 8 diagram na salaming ito? Isa itong artifact mula sa Song Dynasty. Sinasabi ng isang kilalang tagakilatis ng mga antike na maaari raw nitong mapigilan ang mga kalamidad sa bahay na pagsasabitan nito. Malaki ang nagastos ng iyong kuya para mabili ito mula sa isang taong nagbebenta ng mga antike. Ito ang kanyang regalo kay Jackson na humihiling ng magandang kalusugan at pagunlad sa kanyang buhay may asawa pero nagawa mong imungkahe na alisin ito sa pagkakasabit ng ganoon-ganoon na lang. Hindi man lang tumingin si Daryl kay Yumi. Hindi naman ito masama, mali lang ang pagkakalagay nito. Ikaw, Lee. Matapos makita na sigurado si Daryl sa kanyang naging opinyon, tumaas ng husto ang dibdib ni Yumi na parabang sisigaw na ito kay Daryl. Nagtala na rito ang mga miyembro ng pamilya Darby habang natutuwang pinapanood ng mga bisita sa paligid. Nagbuntong hininga rito si Shelley na tumingin kay Drake. Darby, ibinigay ko na sa iyo ang aking suhestyon bilang isang doktor. Hahayaan ko na kayo bilang pamilya na magdesisyon sa gusto ninyong mangyari. At sa sandaling may mangyaring hindi maganda kay President Guy, hindi na ako ang may kasalanan nito. Matapos niyang magsalita, umatras na si Shelley papunta sa isang tabi. Agad na naipit sa isang malaking dilema si Drake. Noong una, inisip ni Drake na walang kabuluhan ang sinasabi ni Daryl, pero matapos ang ilang konsiderasyon, naisip niyang hindi magpapadalos-dalos ng ganoon si Daryl. Kahit na anong mangyari, isa pa rin siyang miyembro ng pamilya Darby at mukharing lumalala na ang kondisyon ni Abbay. Hindi niya maikaila ang relasyon ng dalawang problema na ito. Ginamit ni Drake ang kanyang puso sa pag-iisip habang nagdadalawang isip na nagdedesisyon. Sa mga sandaling ito na-awkward na naglakad si Jackson palapit kay Daryl para mahinang sabihin na, Kuya, mukhang kailangan na nating dalhin si President Guy sa ospital. Napangiti ng bahagya rito si Daryl at agad na tumingin kay Jackson. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Episode 68. Nagulat si Jackson nang makita niya ang confidence sa mga mata ni Daryl at agad na tumango. Sa ilalim ng mga mapanghusgang mata ng mga tao sa paligid, tumungtong si Jackson sa isang upuan at ibinaba ang 8 diagram na salaming nakasabit sa dingding. Nahihibang ka na rin ba, Jackson? Paano mo nagawang maniwala sa nakikitirang manugang na ito? Reklamo ni Yumi sa isang tabi. Hindi siya pinansin ni Jackson. Naniwala ng husto si Jackson kay Daryl dahil sa napakalalim nilang pinagsamahan mula noong mga bata pa lamang sila. Dalian ninyo. Bilisan ninyong buhatin si President Guy sa tabi ng maliit na lawa. Utos ni Jackson sa mga waitress matapos ibaba ang 8 diagram na salamin. Natigilan ng isang sandali ang mga waitress at agad na binuhat si Abbay palabas. Matapos makita ang pangyayaring ito, mahinhing iniling na lang ng mga tao sa paligid ang kanilang mga ulo. Tama nang si Daryl na lang ang magsalita ng mga walang kabuluhang bagay sa mga sandaling ito, pero nagawa rin maging ni Jackson na mawala sa kanyang sarili. Anong nangyari sa kapatid ko? Tumabi kayong lahat. Nang biglang narinig ang isang malalim at nanlalamig na boses sa entrance ng villa. Isang lalaking nakasuot ng isang itim na suot na may bulaklak sa bulsa nito sa harapan ang naglakad palapit. Makikita sa kanyang likuran ang mga matitipunong lalaki na nakasuot ng itim na mga t-shirt. Makikita sa ilalim ng mga damit ng binata ang tatoo ng isang itim na dragon. Mabilis itong napansin ng sinumang tumingin sa kanila. Siya ay walang iba kundi si Brandon,
ang nakababatang kapatid ni Abay na kilala bilang isang walang-awang pinuno ng mga gangster sa mga kalye ng Donghai City. Napatahimik ng kanyang pagpapakita ang mga umattend na bisita na nagbigay respeto rin sa kanyang pagdating. Mga hayop kayo! Ano bang ginagawa ninyong mga darbay sa kapatid ko? Bakit hindi niyo pa siya dinadala sa ospital? Sigaw ni Brandon. Nasa tabi na si Brandon ng maliit na lawa nang makita niya ang kanyang kapatid na walang malay na nakaupo sa isang upuan. Kumalma po kayo, Dimif Brandon, at hayaan ninyo akong magpaliwanag, sabi ni Drake habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pero bago pa man ito makapagpatuloy sa pagsasalita, biglang naglakad palapit si Yumi na siyang nag-ipon sa kanyang natitirang lakas ng loob. If Brandon, gusto na po sana naming dalhin ang kapatid ninyo sa ospital, pero nagpumilit po siyang pigilan kami. Kaya wala na pong kasalanan ang mga Darbay rito. Sabi ni Yumi habang nakaturo kay Daryl na puno ng inis at gigil ang mukha ng manugang na ito ni Daryl. Ikaw? Lingwa ni Brandon, dito na ito tumitig ng husto kay Daryl. Ikaw ang nakikitirang manugang ng mga lindon, hindi ba? Bakit mo ito ginagawa? Wala naman pong mali sa inyong kapatid. Nabastos niya lang ang isang masamang espiritu, kaya magigising na siya sa loob lang ng isang sandali, sagot ni Daryl. Nanginig ang dulo ng mga mata ni Brandon nang makita ang relax na pagsasalita ni Daryl. Huwag mo na akong lokohing hayop ka. Anong nakabastos sa isang masamang espiritu? Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, hindi ka nasisikatan ng araw sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa kapatid ko. Lumingon muli si Brandon para bigyan ng ilang nanlalamig na tingin si Drake. Kasama sa sinabi kong ito ang mga Darbay. Sa tingin niyo makakatakas na kayo sa ginawa ninyong ito sa aking kapatid. Parang isang malamig ng ihangin sa winter season ang naging boses ni Brandon. Ang sinumang nakarinig nito ay nakaramdam ng panlalamig sa kanilang mga puso. Walang sinuman ang nagdalawang isip sa mga sinabi nito dahil magagawa ito ni Brandon sa tindi ng kanyang kapangyarihan at impluensya sa buong Donghai City. Mapait namang ngumiti si Drake at sinabing, Brandon, ako pod. Ha! Sa mga sandaling ito, mahinang umungol si Abay na nakaupo sa tabi ng maliit na lawa. Ano? Nagising na siya. Hindi siya magamot ni E. Sullivan kanina, pero matapos tanggalin ang 8 diagram na salamin nagising na rin si Abay. Nagulat at nakahinga na rin ng maluwag sa wakas ang lahat. Mabuti na lang at nagising si Abay dahil siguradong katapusan na ng buong pamilya Darbay nang dahil sa ginawang ito ni Daryl. Inisip ng lahat na kusa lang ang nangyaring paggising ni Abay. Inisip nila na walang kinalaman ang mga sinabi ni Daryl dito. Paano pa kaya ang mga bisitang nag-isip na walang kabuluhan ang mga pinagsasabi ni Daryl mula noong sabihin niya ang lahat ng ito? Naglakad si Brandon papunta sa kanyang kapatid at nag-aalalang sinabi na i-okay ka lang ba ate? Ano ang nangyari? Hinawakan ni Abay ang kanyang noo na mukhang nakakaramdam ng hilo matapos magising. Hindi ko rin alam. Biglang nagdilim ang aking paningin kaya hindi ko na alam ang mga nangyari pagkatapos nito. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, napakunot na lang ng noo si Brandon habang tumatalikod para tingnan si Daryl. Bahagyang humiti si Daryl at mabilis na naglakad palapit kay Abay. Naistorbo niyo po ang isang masamang espiritu, President Guy. Subukan niyo pong alalahanin ang nangyari. May nakita po ba kayo bago kayo mawalan ng malay? Buwisit, nagkukunwari pa rin ba ang isang ito? Mura ni Brandon sa kanyang sarili. Muling pinainit nito ang ulo ni Brandon na pasugod kay Daryl para bugbugin ito. Pero bumulong si Abay nang bago ako mawalan ng malay, nakatingin ako sa 8 diagram na salaming nakasabit sa dingding ng hall. Mukha kasing maganda ito kaya nakuha nito ang aking interes, pero matapos ko iyong gawin ay wow! Isip ng mga bisita. Agad na umingay ang mga nakapaligid na bisita, kasama ang mga miyembro ng pamilya Darby habang tumitingin kay Daryl. Sa 8 diagram na salamin? Grabe, totoo pala ito. Isip ng ilan sa mga bisita. For more episode, don't forget to subscribe.